mapagpalang umaga po muli sa inyong lahat. Good morning po church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live and also sa lahat po ng mga taga-subaybay at masusugid namin mga live viewers ngayong umaga po ito. Good morning po sa inyo pong lahat. At welcome po dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya salamat po sa Panginoon na tayo po uli ay nagsama-sama upang matuto ng karagdagang impormasyon, lalong-lalo na sa ating kalusugan. Alright, so hindi ko na po papatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this morning. Wala iba kundi si Doc Julie Castro. Hello po. Hello, magandang umaga po sa inyo. Champion no? Oo. Bigyan ng t-shirt yan. Yan. At syempre binabati ko ang mga taga-North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Hello. ang mga area leaders. Yun. Nagwagwapuhang mga area leaders. Yes. At ng Southeast, family, South Border, Yan. Central East, ang aking area. Hello, good morning po. Yun sa'yo. Central South, Oh, yun. Makati West, Makati West. Oo, syempre. Manila West, Yun. Western Union. West Bank. West Bank. Yung kay, Kaya na po. Pasay West. Pasay West. Oo. Oo. Yun. Yung kay Antonio, Northeast. Northeast. Yan. Wala na. Ay, meron pa pala. Yung East. Yung East. Meron Ay, pa. bakit nabasag? Bakit nabasag yung sa East? Bakit ganun? Oo. Kay Sir Alfonso Owera. Hello po. Shout out to you, Sir Alfonso Owera. Oy, bakit naman ganun? Namatay na naman. Inatake na naman. Oo, nag-duty kasi. Odi. Sino Odi? Si Odi. OJ? Opo, nag-Odi po kasi. One time Odi, then pahinga 1 month. Oo. Okay. Nag-Odi. Shout out to you, Sir Alfonso. At syempre, ang mga viewers natin, nangunguna si Ma'am Flor Solomon. Uy, hello po. Nasa Japan na daw po siya. Yan, oo, shout out. Salamat sa Panginoon at Salamat. nandiyan ka nakarating na siya ng ulit. maayos. Oo. Yan. Ma'am Lydia Fusin, hello po. Ma'am Josephine Negado. Ayan. Ma'am Vivian Tandoy, hello po. At kay shout out sa aking mista, Vince Aldrin Yu. Okay. AKA Bobby. Yan. Maylin Valenzuela. Oy, hello po. Uh, Jessica Mendoza. Ayan. Bless me. Yun. Ma'am Linda Quiñones, happy birthday daw kay Ma'am Dina B. Happy birthday! Ang bilis ng Yan. panahon, parang kailan ko lang binati yung Oo. bata. Sa lahat po naman nag-celebrate ng birthday ngayon, happy birthday. At syempre, sa... Ay, di pa, wala pang kasalan. Wala pa. Ang muse Oo. ng class contenders. Uy, sino yung muse ng class contenders? Doc Lani Uy, Santos. matindi. Doc Lani Santos. Hello po. Happy watching, sir. Ang Belia Quiñones. Yon. Okay. Josephine Negado, ang napaka-dakilang gumagawa ng putupaw. Oh, Yan. meron ba nun? Ay, hindi ko na nga nalalasahan yun eh. Oh, expired na daw. Sabi ng namin dito. Technical director namin dito. Okay. Expired na daw ang putupaw, Ma'am Josephine Negado. Patunayan. Mhm. Yan, Ma'am Edina Lorzano, hello po. Shout out sa Ma'am inyo. Vivian Osmeña. Osman. Tandoy. Yan, oo. Ma'am Ami Shena, hello po. Hello. Ma'am Rosalinda Calara, Ma'am shout out Gemma sa inyo. Prampatantang. Uy, Ma'am Gemma. Rosalinda Calara. Naku, Yon. Lumabas na mga Makati West. Yan na sila. Parang Nagtatawagan na gusto ko sila. mag-promo. Nako, yan tayo, promo. Paramihan ng members ng inyong mga area. Tapos meron At least 500 sa mga- transpo. Hanggang 10 lang. May Oh. may 500 sa transpo. Wag niyo hinahamon si Doc Julie. Hindi naman. Wag niyo hinahamon si Doc Julie. May 500 tayo sa Yung transpo first, niyan. second, third. Ayan, oo. Tig to 200. Okay. Ay, malaki na yun, ha? Yung isang na lang, yung pinakamarami na lang, ma'am. Sige. Hindi ng 10. Oo. Pinakamarami. Yung pinakamarami ay makakuha ng 500 500 sa transpo. sa inyong transport. Uy, grabe to. Okay. Patindi yan. Malaki katipiran. Uy, saan? Malaki yung transfer.
Ayari kayo dyan. Magtawag na kayo. Itag ninyo ang inyong mga areas. Lagay ninyo yung hashtag ninyo, area ninyo. Ipunin nyo na yan. Malapit Naku, na hindi rin biro ang 500, mga kapatid. Oo. Saka magpapaano rin ako sa araw ng kagitingan. Ay, naku, yan Oo, ang sinasabi yan. ko. Tama. Yan. Naku, nanonood si John Kilay ko. Nag-iisang Manila West. Oo. Sabi ko, nanood na si John Kilay ko. Isama natin ang mga mission. Yan. Oo. Sabi nga dito ni Ma'am Bless Jeronimo, let's go, South Border Family. Matindi talaga, ha? Ayan. So sabi dito ni Ma'am Jessica Mendoza, game na. Central South Family. Inaanyayahan ko rin ang mga taga-Australia. Nako. Western Australia. Yan. Meron na ang representative ang Manila West, si John Kilay ko. Wala pa ang New ang Jersey. Southeast ay meron ng 1, 2, 3. Tapos si Mamaylin Cosare, South Border. Ayan, Ay, meron na rin Pasay West. Meron na rin Pasay West, Southeast. Hindi, si Sir Romero pala yan. Oy, sayang yun na. 500, di nyo mapupulot yun. Saan ang South Tipas family? Si Ma'am Emeline Desica. Saan ang South Tipas family? Jessica, tiga ano ka? Central South. South Tipas family. Ma'am Jessica, hello po. Shoutout sa inyo. Ayan. At Ayan. Jessica ba? Oy, meron ng representative yung amin. 2 na. Yan. Central East, Ma'am Edina, si Ma'am Ami. At Sir meron Randy na Cosare. 13 Martires. Oo. May mga sana, bilangin mo, Brother Romir, o kaya Brother Vince. Para sayang din tong ano na to. Wala tayong mapupulot na 500 unless itapon ni Doc Julie dito. Ayan, shout out sa inyo mga lahat ng area para miyan ulit ng mga ng mga Bakit makaka-join. hindi nag-ano si Leonor? Ayan na, andyan na si Ma'am Leonor. Andyan. Watching from Paniki, Tarlac, si Ma'am Raquel. Ang Taha. Melody Alarba. Ayan, oo. Ayaw niyong manalo? Sayang din yan, 500. Ako, makakatipid din ako ng isang niyan. Diyan Kalahating makikita kung meron kayong unity sa Yan, inyong mga... Unity. Shout out sa lahat ng mga dyan. Join na po kayo para po sa ating 500. Dati hindi nagpapatalo ang ka-borders. Oo. Mga South borders. Yan, Central South Family. Yan, nagtatawag na sila. Grabe. Sige lang. Huwag niyong tawagin si Cesar Dehos. Oo. Magpaano siya? Para mag-tag. Oo, Tawagin ko lang yung area ko, ma'am. Tawagin ko lang yung area ko. Saglit lang. Tinatawagan ko din ang Central South. 500 po yun, Ma'am. Ma'am Rhea. Ma'am Rhea, nasaan kayo? Ang Ampig family. Wala na naman ang Leonor. Ginagawa po namin. Tawag na ako. Ginagawa po namin to dahil wala pa ang ating. Ayan na. Ayan Kaya na. binibigyan namin kayo. Sila. Ginagawan po namin kayo ng na manalo kayo. By area po ito. Yan, oo. Sayang. Alam nyo mga kapatid, ay itong transpo na ito ay napakahalaga, lalong-lalo na kung alam nyo po ay na tayo po ay yung pag nasa kalagayan po kayo ng pagiging area leader, nako, I'm telling you, gabi-gabi ay talagang pinapanalangin namin yan, yung transpo na yan. Kasi talagang, ayan sabi po ni Ma'am Rosalinda Calara, ako po ay nananawagan sa lahat ng Makati Central Family, labas na kayo dyan. Sayang ang 500 sa inyo pong transpo. Ayan. Siyempre, kung ako yan, bibigay ko yan doon sa pinakamalayo kong area. Oo, kasi sayang. Wala man lang sumasaling mga Western Union. Ayan na, Madeline Lorzano Central. Ilan na kami? West May Bank. nagbibilang ba sa amin? Bakit niyo sa ilang binibilang? Bilangin niyo lahat. Bilangin niyo lahat. Anong wala pa sa amin?
Oy, umayos nga kayo dyan. Kakasabi lang ni Ma'am Ami Shena, saka si Ma'am dito, Edina Lorzano, saka si Madeline Lorzano. Tatlo na to nakikita ko dito. Wala na ma'am, ayoko na. Bias na yung technical staff natin. Bayad, binibilang na nila yung sa kanila. Hindi, bukas pa i-announce. Atay Para tayo reviewin dito. reviewin mo, ha? Ano na. Sa bagay, hanggang sa Sunday mo pa naman ibibigay yan eh. Oo. Oo, tapos pipicture tayo doon sa nanalo. Oo. Pipicture tayo doon sa nanalo ng na grupo. Oo. Yan. Oo. Yan. Mahalin nyo naman ang area nyo. Yan. So comment lang kayo, comment lang kayo ng inyo pong grupo at bibilangin po namin yan. Oo. Nasaan ang Espiritu Santos? Santos. Walang Yung area ko pa naman kasi ngayon, nakasaturate yung area ko. yung area ko, nasa na? Oo. Yung tawagan mo na Gumagawa sila, pa ng chili paste. tawagan mo na sila, Danica, itigil mo na ang saturation. Mag-hashtag muna sila dito. Mag-hashtag muna sila dito. By the way, habang inintay po natin ang ating tagapagsalita, Doc Julie. Pangapat na ako? Intindi naman talaga. Ilan na kayo? Nandiyan dito na rin si Gretchen. Anuhin mo nga, tawagan mo nga ang mga South. Hanggang sa South. matapos naman to, Doc Julie, di ba? Oo. Oo, yan. Sabi po, ayun Central South Family Doc. Ayan na, si Ma'am Jasmine de la Cruz. Kahit na nasa Davao si Rhea, mag-ano lang naman. Si John Kilayko, kahit ilang paulit-ulit mong imati Central niya, isa lang ang bilang niyan. Huwag ka... paulit-ulit niya. Makadalawa na sila ngayon. Kahit ano pang ilagay mong ilang beses mo pang itagtag yan, Makati West na yan, no? Ay, Manila West na yan. Isa lang ang bilang niyan, ha? Oh. Naku, naglalabasan na ang Makati West. Ayan, sabi dito ni Sir Samuel, ayan, Sir Samuel Laban Central East. Uy, ayaba, meron pa. 5 na kami, boss. Teka, 5 na po kami, mga bossing. Na yung South Borders. South Central Family pala, sabi ni Ma'am Ano lang yan, Emeline. Kusari family lang yan, paralo na kayo. Pero wala lumalabas. Yung South Border, ma'am? Oo. Hindi, naglagay na si Ma'am Maylin at si Sir Okay. Oo, ayan. Bakit? Eto na, may representative ng East, si Ma'am Reggie Salem. Ayan. Ay, salamat. Ayan naman. na, may isang representative na ang Reggie Salem. Ay, ang Okay. East family. Hello po, Ma'am Reggie. Ayan, happy watching. Ilan na kayo, Southeast? At ang Manila West, wala. Aba, mayayaman ng Western Union saka West Bank. Ayaw sumali. Oo. Kasi may mga sasakyan sila. Yan. Oy, nakikita ko na si Ma'am Dalin. Oh. Ayan na, may representative ng West Bank. Ma'am Melody Alarba. Hello po, Ma'am Melody. Oo. Ilan ba anak niyan? Dapat hindi ganun eh. Dapat isang pamilya, isang count lang eh. Ganon? Oo. Sige. Pag isang pamilya, lalo na Kosare family. Tapos na tayo sa Kosare family. Ilan na Central East? Ayan na sila. Nakita ko na si Ma'am Dalin. Nako, nandiyan si Ma'am Minda Mercado. Yari tayo niyan. Sabi ko sa inyo. Ayan, well, anyway, habang hinihintay po natin yung ating resulta, tawagin na po natin ang ating tagapagsalita ngayong umaga po ito. At ayan na, mayroon na ako isang represent. Samantha Pulido, nako, mag-ano ka muna, makinig ka muna. Mag-school ka muna. Nasa school pa yan. Nag-exam pa yata to. Alam ko, hindi, panghapon siya, panghapon. Yeah, buti naman, alam mo yun. Yan. Shout out po, Kosare Clan. Yun na. Ma'am Judith Espanyol, nasan ka? Yari kayo, na-lecturean kayo ni Ma'am Linda Quinones. May promo man o wala, manood kayo. Yari kayo. Yari kayo. Pinagalitan kayo ng avid viewer namin. Pinagalitan kayo ng namin, ng masugid namin taga-subaybay. Tama po yun. Oo, rain or shine. Hindi, ngayon kasi,
gusto lang namin makita kung gaano kayo ka-close. Yan, kung gaano kabilis yung communication. Oo. Na kung may Oo. mangyari man, magkabaksakan man ng ayuda, ay nandiyan kayo. Yan, Di ba? yan. Totoo, totoo yan, totoo yan. Ibig Kung sabihin lang, sakaling magkagulo man, at oo. least, tignan natin kung sinong nakaka-receive ng, anong tawag nito, nakaka-receive ng communication agad-agad. Yan. Alright, sige. Tawagin na po natin ang ating tagapagsalita. Let's all welcome Ma'am Eugene Mendoza. Hello po, Doc Eugene Mendoza. Hello. Good morning. Saan ba yan si Eugene? Southeast. Southeast to, ma'am. Naku, ilan na para sila kayo- dito? parang 1, 2, 3, Dito pa lang, 5 4, na eh. 5 na sila, mga kapatid. Parang lugi na tayo dito. Oh. Anyway, so, ay dami na, ayun na, sila mo, Sir Richard Bergancia. Oy, meron pa kayo isang representative dito, si Ma'am Elaine Rose Cabrera de la Cruz. Meron Central East. taga-PMA. Yan. Nanonood. Sige, tag lang May po kayo. nanonood na ng 13 Martires. Oo. Tapos Baguio. Nako, ayan na, Ano Sir pa? Edward Rabino. Ayan na, lumalaban po kami, mga kapatid. Sir Ma'am Edward. Flor, kaya ba? Japan? Ayan, oo. Baka magtawag ka na dyan. Baka 500 yen. Manood po kayo. Sayang to. 500 to sa ating transpo, mga kapatid, ha? Tignan nyo, akalain mo, umabot tayo ng 44 million live viewers as of now. O, di ba? Para sa transpo ka. Ibig sabihin, nangangailangan ng area ng transpo. Lalong-lalo na ang Manila West. Oo, well. Anyway, so... Kami rin nangangailangan. Oo naman. Central. Wala namang area yata na hindi nangangailangan ng transpo. Kayo, Kaya may ito ano na. Kayo, di ba? May bus kayo? Isa lang, ma'am. Yung ano lang, yung Rosa. Oo. Pero... Ang South, wala na. Huwag nyo nang bigyan yan. Lalo na yan si Vince. Hindi man lang mag-comment. Okay. Doc Eugene, bati ka muna sa mga live viewers natin, Doc. Ayan. At tawagin mo na yung mga area mo rin. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Pasensya na po, medyo may admitted akong pasyente. Kaya po ako na late. Pero paminsan-minsan lang naman yan. Yan. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Yan. Good morning, Doc Eugene. At salamat po sa Panginoon. At kahit na ganyan, ay may admitted kang pasyente, nandito pa rin ikaw. Oo, para muli tayo po ay madagdagan ng kaalaman patungkol doon sa topic ng ating tinatalakay dito. No? Kaya habang ipunin po namin yan, bukas po namin i-announce yan kasi yung mga nauna ay baback read pa namin yan. Pero tuloy-tuloy pa rin po tawag pa rin po kayo ng mga ka-area nyo po para at itag lang nila yung kanilang area para mabilang po yan sa ating listahan. At kung sinong mananalo ng pinakamaraming area, ngayong araw po na ito ay siyang mananalo ng 500 pesos para sa inyo pong transpo. At meron kayong picture taking Yes, with na lahat ng mga IP host. IP speaker and host yan. Bibigay namin sa inyo. Speaker. Oo. Yan. Tinatawagan natin si Sir Marvin. May picture taking po sa mga nanalo. Yan, oo. O ano na lang, ididikit na lang. Ano yun? Ipe-paste na lang. Pepaste na lang Oo, siya. sige, Oo, okay. inalagay na lang natin Para siya doon. makumpleto po. Opo. Ayan. Alright. Sige po, mga kapatid. Yan, sabi po ni Ma'am Darlene dito, good morning, Doc Eugene. Good morning po. Sabi po nila dito. At, ayan, sino pa ba dito? Ayan, si Ma'am Belia Quiñones. Bumabati po ng good morning po sa inyo. Alright, sige po. Magandang umaga po. Ayan, sige po, tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid para at least marami po tayong matalakay ngayong oras po na ito. Kaya itutuloy po natin yung topic po natin patungkol po sa breast cancer. Ayan, napakaganda po ng topic po na ito at alam ko naman po nagbibigay tulong po ito sa inyo mga kapatid. No? So I hope na kami po ay itong topic na ito ay nagiging blessing po sa inyo. Ha? Alright, sige po Doc Eugene. Ibibigay ko na po sa inyo yung discussion. At alam ko naman natapos tayo doon sa mga ilang mga risk factors. Ayan, doon sa ating yan. Dance, talakay na natin yan. Dito na tayo sa obesity. Yun, ito na yung ating... ayan na, sige na. Yun. Sige. Ayan. Mga risk factors po ito. Again, yung pag sinabing risk factors, hindi naman ito yung talagang pag meron kayo nito, yun na.
Oo, risk lang at risk lang po kayo. Okay? So, sige po. Yan, nababasa niyo po, Dok? Nababasa niyo? Okay, sige po. Ano ako eh. Far-sighted ako yan. Nababasa ko yan. Okay. Pagpatuloy po natin, ibalik mo kaya sa unang risk factor. Sa una, para ma'am? ma-connect nila. Sige. Yung unang-una, ma'am? Oo. Sige. Ay, Yan. malayo pala. Malayo, ma'am eh. Sige na nga. Hindi, banggitin mo lang, ma'am. Baka pahapyawan mo lang. Sige. Pag sinabi nating risk factors, hindi natin sinasabi na magkakaroon kayo. Risk lang po. Yan. Kumbaga, yung probability nandun po sa inyo. Pero hindi ibig sabihin na kayo din po ay magkaka-cancer. So, family history, ibig sabihin, meron kayong magulang, kapatid, o tiyahin, o anak. So, meron na kayong risk factor. Next. Pangalawa, a personal history of breast cancer. Kung nagkaroon na kayo ng cancer sa isang breast, siyempre, mas mataas pa rin yung risk nyo na magkaroon sa kabilang breast. Tapos, yung beginning your period at a younger age. Bakit? Kasi nga hormone sensitive po ito. Kung mas younger kayo at age 12, mandyan na rin po yung risk po. At napansin po namin ay pabata ng pabata yung mga nagkakaroon ng first menstruation or menarche. Marami na kaming pasyente, even age 9 or 8. Okay? Pangalawa, a personal history of breast conditions. Yung nabanggit na natin nung mga previous discussions natin, yung lobular carcinoma in situ or also called as LCIS and atypical hyperplasia, ito man ay benign pero nandun na rin po yung risk na magkaroon po kayo ng breast cancer. At beginning menopause at an older age, nabanggit ko na rin, ang menopause sa Pilipino ay 51 and 52 average age. Kaya kung lumampas-lampas kayo dyan, andyan na rin po yung risk nyo. And of course, kung ikaw ay babae, ay more common po ang breast cancer sa babae kaysa yung mga lalaki. But of course, lahat tayo ay may breast, so meron din risk ang mga lalaki. Dense breast tissue. Ito yung nakikita po. Ako yung mismo makakapagsabi kung dense yung inyong suso. Sige, sabihin na natin yung suso. Yung mas malusog, mas masiksik, ay sila po ay mas risk po sa pagkaroon po ng breast cancer. Kaysa yung kaya bentahe nung maliliit at magkaroon man yung maliliit na breast, ang bentahe po nila ay mas madaling nakikita na may bukol na pala sila. Kasi mas maliit. Kung yung breast nyo po, meron po talagang sobrang nabiyayaan po ng breast at naging pendulous pa. Kaya kung kapain na man nila, mas malalim po yung bukol. Kaysa yung flat-chested, ay mas madali po niyang mapansin o makapa. May mga history na sinasabi ng pasyente na sila po ay nasiko ng kanilang asawa unknowingly during sleep. Ay doon lang niya napansin na, ay, may bukol pala ako dito. Hindi dahil doon sa nasiko siya, kundi sumakit kasi napansin niya, kinapa niya, yun, meron pala siyang bukol. So kung mas dense yung inyong breast, mas mahirap din makita sa mammogram. Kaya sasabihin ng mammographer na dense tissue. Hindi lahat po. Siyempre, during reproductive years, ay mas dense po yung inyong breast tissue dahil sa effect po ng hormones. Okay? Yeah. Drinking alcohol. Nabanggit ko na rin po na drinking alcohol will not give you anything good sa lahat po ng aspeto. So, wag na kayong uminom ng alcohol. Having your first child at an older age. Giving birth to your first child after age 30. Guilty po ako dito kasi 36 years old na ako nung ipinanganak ko si Dominic. Bakit po? Yung exposure po ng every month na
cycle ng ating menstruation, yung estrogen, progesterone tataas, tapos bababa. Yun po yung nagbibigay ng risk. Hindi lamang po sa breast, kundi sa endometrial cancer at saka ovarian cancer. So, bakit nabanggit ito? Kung kayo po ay mas bata nung kayo po ay nagkaanak, below 30, at nagkaanak kayo ng 10, protective po yun. Kasi hindi kayo niregla for 10 times na. 'Di ba? Kung 10 times 10, 10 kayong beses ng anak, times 10, ay talagang protective po yun. So, di ko na sinasabi na mag-anak kayo ng 10. Para lang hindi magkano. Never been pregnant. Yun pa rin. Kung hindi ka man nagkaanak, naging buntis, hindi naman ibig sabihin na ikaw ay nagkaanak. Kung ikaw ay hindi man lang nagbuntis, ay exposed ka rin pa rin sa effect po ng estrogen, progesterone. And having been pregnant 1 or more, nagbuntis ka nga pero 1, 2, nandyan pa rin yung risk ng cancer. Pero mas lalo yung hindi ka man lang nabuntis. Yeah. So, kung kayo po ay nanonood, evaluate nyo na po inyong sarili. Tama. So, habang sinasabi natin itong mga risk factors, hindi namin po kayo tinatakot. Inaano lang namin kayo na be more cautious. Bantayan nyo po yung sarili nyo. Increasing age. The risk of breast cancer goes up as you get older. Lahat po ng klase ng cancer ay tumataas yung risk ng lahat kung tayo ay tumatanda. Kasi nga po, wear and tear po yun. Habang tumatanda tayo, mas nagkakaproblema yung body system natin. Magbibigay ng mas maraming klase ng sakit. Siyempre, yung ating cells, minsan ay hindi nakakapag-repair dahil sa katandaan natin, ay nananalo yung mga cancer cells. Mas mabilis pong dumami. Okay? Inherited DNA changes can increase cancer risk. Kaya nga po, yung history na tinatanong natin kung nagkaroon bakit sila ng kamag-anak, yung first degree relative na may breast cancer, ito yung inherited DNA changes. Meron ka man ito, hindi naman ibig sabihin na magkakaroon ka rin. Pero itong inherited DNA changes, pag nagwala, para mas madali nyo pong maintindihan, ang wear and tear, yung magpo-produce ng new cells, magmamature, mamamatay, or magre-repair. Ganyan po yung natural na pangyayari o proseso. Pero minsan, itong inherited DNA changes ay wala po sa control, out of control. So, magpo-produce siya ng mas maraming cell na required of him at minsan ay bupunta na po sa cancer. Kasi dumami yung kung baka sa colloquial nagwawala na yung cell na yon, yun ang magkokos ng cancer. Pero sabi ko nga po, even if you have this, kagaya ng BRCA1 and BRCA2, meron po tayo niyan. Pero pag nagtatrabaho ng normal, hindi ka magkakaroon ng problema. So, pero kung meron kang nitong inherited DNA changes, it will increase siyempre. Once na nagkamali yung programa or proseso, nandiyan po yung risk. Okay? Sana maintindihan niyo po. Menopausal hormone therapy. Very common na po ito kasi habang tumatagal ay mas marami pa na pong nararamdaman yung mga menopausal women. They cannot tolerate the effects of menopause kagaya ng hot flashes, decreased libido, osteoporosis, heart disease, ay sila na po mismo ang magsasabi, bigyan mo sila ng hormonal therapy. Pero, syempre, you're not supposed to be receiving these hormones anymore kasi sila po yung nagbibigay ng risk na magkaroon ka ng cancer. Pero, it's a method of
menopausal symptoms alleviation, so nagbibigay. Pero pag binigyan ng pasyente, she must be aware na risk po siya sa breast cancer. Kasi marami rin pong menopausal symptoms like hot flashes that they cannot tolerate. So nagbibigay, pero ito ang nagbibigay pa rin ng risk. So if it is a risk, better yet not to take hormonal therapy. Diba? If you can tolerate, kasi as you grow older, you can grow older gracefully. Yung mindset natin na dadaan tayo sa menopause, tayong mga babae ay dadaan sa menopause, kaya kung meron mga hot flashes, wala po tayong problema pathologically, but it comes physiologically sa menopause. Okay? Ito na. Ito na po, yung obesity. Ang hirap-hirap po nito. People with obesity have increased risk of breast cancer. Sa lahat po, hindi lang po breast cancer. Diabetes, hypertension, autoimmune diseases, cardiac problem, ay magkukos po ng risk sa mga taong obese. Ang hirap po kasi if you look at your BMI, ang hirap-hirap po na i-maintain yung weight natin. Pero you are all aware if you are obese. Basta sumobra na po kayo, you can Google kung saan po kayo where you belong. Tignan nyo lang po yung weight nyo, yung actual weight nyo, at saka yung height nyo. Height over, weight, height square over weight. In kilos. Yung height nyo ay in centimeters. Yung weight nyo ay in kilos. Makikita nyo po yung BMI nyo. A very good example, if you are 5 feet, you should weigh only 100 pounds. Pag sumobra doon, overweight and then obese, severely obese or pathologically obese, nandun pa rin po yung risk na kayo po ay magkaroon ng breast cancer. So, you can evaluate yourselves now. Radiation exposure. If you receive radiation treatments to your chest as a young adult, your risk of breast cancer is higher. Kasi marami na pong mga pabata po na may cancer that would require radiation on their chest. Siyempre, in their older age, they are at higher risk for breast cancer. Okay? Yan. Ito Prevention. na, prevention na. About breast cancer screening. Sabi ko nga po, before, when I was as a medical student, it's an standard operating procedure, or it's a must for a 50-year-old woman to undergo mammography. Pero pabata na po yung nagkakaroon po ng breast cancer, even younger than 30 years old. Wow. So, I'm not just aware kung how old, or 40 or 30. Kasi, ang rationale na kailangan pong beyond yung menstrual age ay pagka nagme-mens pa ang isang babae, mas dense po yung breast tissue. Na minsan, overlook po yung mass kung meron sa mammography. At saka, mas masakit para sa pasyente kasi iniipit nga po. Pero the good thing now is they have developed the mammogram equipment na pagka iniipit po yung breast, kasi kailangan po nilang in between mirrors, ay iipitin po yung breast tissue. Pero ngayon po, nagmo-mold na po. Yung shape ng breast ay sumusunod po yung dalawang nagpe-press. So, hindi na, but not all mammogram equipment ay meron po. Kasi syempre po, mas high-tech po yon, mas mahal din po yon. As far as I
heard ay meron itong St. Luke's Global. Nag-plug. Pero kung Pero anong magkano yan, ma'am, Dok? I have no Wala idea. pa. Pero naririnig ko sometimes in their anniversary, they are giving 50% off. Pero hindi ko sigurado if they will offer you the same machine. Kasi siyempre mas mahal po yon. Kasi mas mahal din ang bayad, mas mahal din ang maintenance. If you notice, pag kayo po ay napupunta, CT scan, MRI, or mammogram ay malamig na lugar. Nimi-maintain po nila yung temperature para hindi po masira yung machine. Even the ultrasound Wow. machine. Kaya malamig po yung lugar na yon. Become Doc, familiar. ano ba yan sa PhilHealth? Ah, Kasama ba yung mga... Cancer? Alam ko meron din Meron to eh. yan? Opo, meron may po discount kayo. Pero hindi yung buo, ma'am. Oo, Parang may mayroon lang discount. siyang allotted na amount. Di ba ganun naman po, ma'am, per disease? Oo. Oo, per disease kasi sa PhilHealth eh. Like for example, dengue, ilan yung allotted niyang amount? Pag ganun. Yung kung magkano yung, titignan lang nila kung magkano yung pwedeng i-deduct. Yeah, opo. Pero doon sa mga nagbabayad ng health insurance, Yun. depende rin kung magkano or gaano kataas yung premium, yung abot ng premium mo. Yung package. O yung kung kasama yung lahat yan. Yeah. Kasi yung mga may kaya na nagbabayad, nakakarinig po ako sa isang doktor na nagbabayad siya ng 35,000 a month para lang sa health niya. Health insurance. So, depende kung anong package ang ano. Pero sa ibang kumpanya na ngayon ay yung nade-deduct kagad sa kanilang sweldo. Oh. Whether they like it or not, nade-deduct na sa kanilang sweldo. So, as long as they are employed in that company, it is automatically deducted from their salary. So, they can claim, pero depende po sa mga health insurance, magkakaiba naman po yung kanilang ino-offer. If they can give you all if you can undergo all these high-tech laboratory examinations free, mas mataas din yung premium mo. Wow. Kaya kung kayo po ay nagbabayad ng health insurance, you avail this annual physical examination. You should go to your doctor annually. Hindi porket nagbabayad kayo ng malaki na anytime na kailangan nyo ay malilibre kayo, ay hindi kumikita yung health insurance sa inyo. You should avail it. You should go for an annual physical examination to check your well-being. Kasi nagbabayad kayo. Okay? Kaya maganda rin talaga, ma'am, no? Mag-invest talaga sa mga ganyang health insurance din. Kumbaga, kung meron ka namang kakayanan or meron kang budget talaga, why not invest sa health insurance? Mahalaga rin yun. The bad thing for us, medical doctors, wala pa sa 1/3 yung actual na consultation fee ang ibinabayad ng HMO. Sila talaga kumikita. Yan lang. At ang nakakalungkot, yung pasyente na nagbabayad ng HMO, akala mo, binayaran niya na yung doktor niya. Yun lang. Yun ang masakit eh. Kaya pala, Dok. Kailangan akala niya, biro mo, we can receive as low as 300 pesos minus tax, 270 pesos. Tapos siya pa yung demanding na, pwede bang tignan mo na akong mauna? Kaya pala, walang gaanong doktor sa HMO. Yes. At ganito pa Ngayon yon. ko na nalaman Not yun. all doctors are entertaining HMO patients. Yes, totoo yun. Okay, ngayon ko lang. Eh, Kaya pala mahaba ang pila, tas madaming yun pala ang nun. Kasi akala ko parang na yun eh. Kumbaga parang, alright, na to, ba't ayaw kaya nilang kunin to? Kasi HMO na nga agad ang magbabahid sa kanila eh. Oo. Yun pala yun. That's the behind. Oo. Pero may right kami na tumanggi. Yun, oo. Kaya you cannot blame us. Sinong kumikita?
HMO. Hindi kami. Lugi. Kaya pala, matindi kayong mga HMO kayo, ha? Oo. Ala. Sila ano yan? Sila mga health. Basta Naka- mga health cards Marami yan. nakarinig nito. Oo. Mga health cards. Ah. Pero ma'am, kunyari, tinanong kayo, kinausap kayo ng HMO, pwede kayong ayaw nyo kung gano'n. Pag inayawan namin, Wala, siya. okay lang naman. Pero ako mismo ay attend to HMO patients. Ang mahirap pa niyan, pag nag-opera ka ng HMO, di mo alam kung kailan darating ang PF mo. At siyempre, much lower than you Yeah. can charge your patients. Now I know. Okay, sige po. So again breast screening ay napakahalaga niyan. As early as, Importante. ano ma'am? As early as? Ay, kung kayo po may History, no? may history, di siyempre mas maaga. Mas maaga. Tama. Sabi nila nga, merong kasabihan na life begins at 40. Hindi. Life begins at, maintenance begins at 40. Hindi yung life begins at 40. Yun. Oh, nagkakaroon na kayo ng maintenance at age 40. Okay? Become familiar with your breast through breast exam for breast awareness. Ipinakita na po natin kung paano po ito gagawin. If we have still time, uulitin po natin. Exercise most days of the week. Paulit-ulit natin sinasabi nito. Pero I guess kung merong gumagawa po nito, at least 20% of our audience na nag-exercise, hindi siguro. Sa totoo lang, exercise not only spare you from breast cancer, from any other diseases. Bakit ka mag-exercise? Mindset ulit nito. If you want to be healthy, exercise. Hindi yung exercise sa bibig o sa kamay, yung body, buong katawan po. Hindi po yung bibig lang ang nag-exercise. Oo, tama. Kagaya ng kain or marites ng marites. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Sa ating mga menopause na po, you can Google. Yung sa YouTube, kung meron pong mga systematic exercise. And walking is highly recommended for us menopausal women. Kasi hindi po kayo kailangan magbuhat. Hindi nyo rin kailangan tumakbo. Hindi nyo rin kailangan hingalin. You can manage yourself. Pero if you do this regularly, everything becomes easy. Natatapos nyo po yung exercise nyo na hindi nyo namamalayan, tapos na pala. At siyempre, pag nag-exercise ka, paulit-ulit natin sinasabi na ma-stimulate po lahat yung ating body system. Bababa yung cortisol natin. Ibig sabihin, pag stress ka, bumababa. Pag nag-exercise ka, bababa yung cortisol natin. At tataas yung ating oxytocin, yung happy hormones or love hormones natin during exercise. Pag masaya ka, bababa yung stress, tataas yung immune system mo. How can I encourage everyone to exercise every day? When you exercise, minimize depression or you minimize stress. Bababa yung cortisol nyo na nagpapataas ng oxidative radicals. Diba? Napag-usapan na natin nung mga nakaraang mga pagkakataon na bababa, tapos tataas yung ating endorphins at saka yung ating oxytocins na nagbibigay ng mag-elevate ng ating mood. We will become happy. Kung if you are happy or maganda yung mood mo, hindi ka mai-stress. Yeah. At pagkatapos mong mag-exercise, that self-fulfillment na meron kang nagawa sa katawan mo sa araw na yon. Sa totoo lang,
while doing your exercise, you can yung YouTube, yung mga virtual programs natin. You can follow yung exercise na naka-mute, malakas yung pinapanood mo sa lahat ng virtual programs natin. Mauuna pang matapos yung exercise mo kaysa yung pinapanood mo eh. Tama. Di ba? You do that because I do that. Mm. Kahit late in the evening na, why not do it more productive? So, Yeah. exercise. Hindi po yung daliri, pindot ng pindot, or yung bibig sa pagmamarites o pagkakain. Exercise most days of the week. Better yet, you do it with empty stomach daw. Pero, if you do it with empty stomach, after exercise, that's not your license to eat much. Kung ano yung magkain mo na regular, yun pa rin ang pagkain mo. Tama. Okay. Inom na lang Binawi ng din eh. water. Siyempre, uminom ka ng tubig. Maintain a healthy weight. Sinabi na natin, you should be aware of your BMI. And kung mataas na po yung BMI nyo mo, take extra effort to lower your BMI. So, anong healthy diet? Siyempre, piliin mo. You can still look for it in the Google para kung mas maiksi yung sasabihin ko dito. Okay? Ano pa? Alright. Dito muna natin, ma'am. I think ito na yung last eh. Ay, last? Last na po ito. Oo. Sana maglagay ka ng treatment. Sige ma'am, ihabol natin na lang yun. Sa susunod natin Oo. topic. Kasi Kasi medyo... anong ibig sabihin ng may nanonood sa atin eh. Ano ang ibig sabihin ng HER2 positive or HER2 negative? Anong ibig sabihin nun? Yung triple negative breast cancer, anong ibig sabihin nun? Anong ibinibigay? Ano ang ibig sabihin ng ganito, ganyan, ganyan? Sana yung stage 1, 2, tapos merong nakalagay doon tumor, nodes, yung mga noon, metastasis, para maintindihan niyo po. Yan. Siyempre, para sa mga doktor yon, pero bigyan po kayo ng Idea. pahapyaw. Para kung kayo man ay meron nito at sasabihin ng doktor, pagka-examine ka nito, tinatanong din yung cannabinoids mo. Kukuhanin yan. At bakit kailangan i-biopsy? Bakit kailangan chemo? Bakit kailangan radiation? Tapos, bakit ito ang ibibigay mo sa akin? Hindi naman, yung kaibigan ko, nagka-cancer, ito yung ininom niya eh. Bakit ito ang ibibigay mo sa akin? Para malaman nyo kung bakit magkakaiba. Although this is not my specialty, I can give you yung kahit pahapyaw lang for you to be more cautious about breast cancer. Yun. Okay? Alright, sige po. At isusunod po natin tatalakayin yung mga yan pagdating po sa treatment at yung mga iba pang mga pwedeng gawin kapag meron po tayong mga ganyang klaseng karamdaman. Kasi baka may kakilala po kayo na merong ganito, at least you can refer this program to them para matanggal yung kanilang mga agam-agam. At the same time, ay nagkakaroon na po sila ng idea. No? Minsan kasi they really want to know kung anong meron dito eh. Pero syempre, limitado lang naman yung mga napagtatanungan din po ninyo or kung sino man. Or minsan, nagsa-search na rin kayo kay Dr. Google. Iba pa rin. Iba pa rin yung at least meron tayo na doktor na nag-i-explain po para po sa inyo. Okay? So, tatalakayin po natin yan next week po. Alright? Kaya abangan nyo po. You can refer this program. Mag-tune in po kayo kapag may kakilala po kayo na alam ninyo na meron siyang risk factor sa mga ganito, maganda makapag-tune in po siya. Alright? So again, maraming salamat Doc Eugene sa inyo pong tinalakay. At bukas po namin i-announce yung aming, yung nanalo po doon sa ating papromo ngayong araw po na ito. Okay? So again, keep tuning in bukas para makita po ninyo at malaman po ninyo kung sino po yung nanalo ng 500 doon sa inyo pong
trans po sa inyo pong area. Alright? That's a great blessing, mga kapatid. Kaya salamat sa mga lahat po na nag-participate sa ating programa, and I do believe na kayo po ay meron natutunan ngayong araw po na ito. Alright? Bago tayo magtapos, ayaw ko muna makabati si Doc Eugene at si Doc Julie para po sa atin. Sige po, Ma'am Eugene. Once again, maraming salamat po sa privilege and opportunity na makapag bahagi kung ano po yung aming mga natutunan. At sana nga po, it's, as I always say, it's been our desire to be a blessing to everyone. Amen. At binabalik po namin palagi ang papuri sa Panginoon. Alright, maraming salamat po, Doc Eugene. Ma'am Julie. Maraming salamat din. At Doc Eugene at hindi lang kailangan talagang isa puso natin o yung Yes. natin tong itong topic na to dahil sabi nga number 1. Yeah. Number Totoo 1 po. killer yan. Kaya ingat po tayo at maganda yung may alam. At syempre, gusto ko nang pasalamatan yung mga nagtangkilik ng ating Oo, may promo tayong ngayon. 54 ngayon, Marami, ma'am. marami ako nakitang hindi ko nakikita nagko-comment. Akalain mo. Pero nakakatuwa, no? Nakakatuwa. Oo. At least, Saka nakita ko din ang unity ng isang area. Nagtatawagan sila. siguro parang naisip ko na to, Doc Julie, na once a week natin itong Oo nga. Pag-pray natin. Oo. Pag-pray natin yung mga nag-sponsor sa atin na yan. Oo. Marami naman yan. Hindi lang tayo... Kasi malaking bagay din talaga yung transport. At the Saka same time, Oo. matututo talaga sila. Saka rin yan tulong din natin dun sa Opo. mga area na talagang kailangan nila. Yes, Oo. yes. Totoo Kasi yan. kaya nga yung iba nagtitinda pa Oo. para lang makapag-raise ng kanilang ng kanilang Transpo, transpo dagdag. allowance. Oo. Kaya maraming salamat at sana doon sa mga mananalo bukas ay talagang maging kayo, magka-isa-isa kayo. Oo. Yung iba nga dyan trying hard trying hard na ulit-ulitin ang kanilang mga pangalan. Hindi po pwede yun. Isa lang po ang ang isang dito is pag nagmi-meeting kayo, sabihan nyo ang inyong mga area. members na manood kayo ng lahat ng ating programa. Actually, ito hindi dahil gusto lang namin mapanood nyo ang impormasyon. Kasi ang susunod, naka-ready na kayo. Yun, TBL. Yung TBL. Or kung nanood kayo ng devotion, naka-ready na rin kayo. Parang ganon. Kaya, mamaya, yung manonood pa rin ng Staying Alive, ganon din yun. Nga ako kasi wala dito mga young people May pasok kasi yung iba may pasok. May pasok Opo, sila? may mga Okay. pasok Sige, hindi na ako magagalit kasi may pasok pala kayo. Anyway, maraming salamat muli at okay, sige. Maraming salamat po mga kapatid. Maraming salamat Doc Eugene at Doc Julie. Sabi po dito ni Ma'am Michelle, na monitor niya, 24 daw kami, ma'am. Nako, sabi ko, ma'am, luwalawan talaga kami. Sabi ko, transpo kasi yan Oo, pero salamat po sa Panginoon. We have, hanggang mag-end po tayo, we have 54, parang Wow, praise the Lord. pumapangalawa ang Yeah, praise the Lord mga kapatid. pumapangalawa ang South. Central South. Yan. Alright, so, well, anyway, again, maraming salamat po mga kapatid. Mamaya, keep tuning in. Napakaganda ng programa dyan sa The Baptist Lunch, lalo na yung mga young people. Keep tuning in po dyan at mamaya maganda po yung kanilang tatalakayin. Kaya makinig at matuto dyan sa ating programang The Baptist Lunch. Kaya, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.